So hello no, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa mga antichrist no na nagdipana dito sa ating paligid no. Dito sa atin sa paligid marami namang kumbaga marami naman siguro kayo napapansin, di ba? O napapansin niyo naman siguro na maraming mga relihiyon no na nagsitayuan, mga simbahan nagsitayuan. At yung iba ay nagpatawag talaga or mga Kristiyano in short no kasi sumusunod sila sa Bible. Pero maniwala kayo o hindi lahat talaga diyan ay nakasunod o sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Maraming tumatayo diyan, maraming nakatayo diyan ng mga relihiyon na hindi talaga naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Oo, maraming sinasabi dito no na sinusunod nila. Pero yung iba sinasabi nila bawal kainin ito, bawal ang mga pagkain ito, bawal ang mga hayop na itong kainin, ganito ganyan. Sa panahon noon sa Levitico, sa utos ng ating Diyos before Christ, maraming bawal na pagkain. Pagdating dito sa panahon ni Kristo, binago yun. Sa panahon ni Pedro, lahat ng dumi or maruruming mga mga hayop ba yun, yung pinapakita sa kanya yung sabi ni Pedro, yung sinabihan sa ating Panginoon Kristo, kumain ka. Sabi niya, ayoko kasi yung bibig ko ay hindi pa napasukan ng mga maruruming pagkain. Tapos ang sabi ng Panginoon, huwag mong sabihan na marumi yung mga pagkain na nilinisan na ng Panginoon, na ng Diyos. So ibig sabihin, yung mga kinikilala noon ng mga pagkain na marumi na pinagbabawal ng kainin, iba kakain na kasi nilinisan na yan ng Diyos. Sinasabi din yan doon ni Apostol Pablo na darating yung araw na ang mga tao no, na magsasabi na bawal kainin ito, ganyan, ganito. Pero sumusunod sila sa mga masasamang espiritu doon sa sulat ni Timoteo. At sinasabi din yan ng ating Panginoong Kristo doon before sa mga buhat o sa Acts na sinasabi before no sinabi ng ating Panginoong Kristo kay Pedro nung nandun pa siya nangangaral kasama ng kanyang mga 12 na apostoles at saka yung mga maraming libo-libo niya mga followers, di ba? Sinabi niya noon, may mga tao doon nagsabi, di ba, patungkol sa naghugas ng kamay. Ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao as siya magpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas. Kasi ang lahat ng pumapasok sa bibig ng tao ay itatapon. Pero ang yung lumalabas galing sa bibig, yun yung nakakarumi ng tao. Kasi andun yung lahat ng mga salitang masama, mga kalukuhan, mga ginagawang di tama, lahat mga marurumi, yun yung nagpaparumi sa tao, hindi yung pumapasok sa bibig. So alam nyo naman kung anong mga relihiyon na nababawal patungkol sa mga pagkain. Marami ding mga tao na nagsasabi na sila ay Kristiyano or Kristohanon or Kristiyano. Pero may mga salita pa rin ng ating Panginoong Kristo na hindi nila sinusunod. Marami ding mga relihiyon na they are preaching about prosperity, money, or pera, or kayamanan, wealth, or ano pa man. Ang sinasabi dito sa atin sa Biblia, ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, no one can serve two master. Hindi kaya ng isang tao na paglingkuran ng Diyos at ang salapi. Pero maraming mga church leader or pastor na nagsasabi na gusto kong yumaman kayo, magpayaman kayo. So, sa ganun na sistema na pinipreach niya, he is preaching about prosperity or wealth or money. Kasi si Kristo ba noon, unang panahon, nangangaral ba siya patungkol sa pagpapayaman ng isang tao? Hindi. Oo, pagpapayaman ng isang tao para sa kaharian ng Diyos, hindi sa mundong ito. Kasi sinasabi ng ating Panginoon Kristo na dito sa mundong ito tayo ay lilipas talaga. Mamamatay tayo lahat dito. Sinabi na yan dito sa Biblia, utos na yan na ang tao mamamatay talaga kasi may lifespan lang ito. Hanggang doon lang tayo. Kung hanggang kailan. Na huwag niyong sayangin yung buhay niyo. Maraming mga tao na ngayon masyadong nagsasaya, lahat pinapasok. Maraming mga tao na na-addict na sa lahat ng mga games, cellphone, mobile legend, or ano man yung mga social media.
Pero sa ganun na sistema, nakalimutan na nila yung Panginoon. Tapos darating yung araw o dumating yung araw na ang kamatayan, sorpresang dumating sa kanila, anong nangyayari or anong mangyayari sa ganong tao. May may ma may maaasahan ba sila na kagandahan after death? No. Kaparusahan, meron. 100% yun. No. Maraming mga tao ngayon no, na nililigaw ng mga celebrity o sino man yung mga tao na influensya or mga vlogger or kahit sino mga tao nagsasabi, minsan ng buhay, magsaya tayo, magsaya, party-party lahat, ganito, ganyan, enjoy your life. Dito sa mundong ito, mag-enjoy kayo. Pagdating ng araw, maniwala kayo sa akin, hindi kayo tatawa doon. Kahit ang konting ngiti na meron kayo, kukunin yan sa inyo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Na siya na mayroon, dagdagan, pero siya nawala. Kahit sa kunting katiting na mayroon sa kanya, kukunin pa sa kanya. Ano yun? Yung kunting ngiti na tatanggap ng isang tao, babawiin pa yun sa kanya at papalitan yun ng pighati at malalim na pighati at pagtitiis at iyak doon sa impyerno at kaparusahan. Dito sa mundong ito, ginawa tayo o nandito tayo to serve God. Hindi tayo nandito na mag-enjoy tayo, kakain tayo, ganito, ganyan, lahat mag-enjoy, party, tapos pasyal, nakalimutan mo na ang Panginoon. Paano kung pagdating ng isang araw o isang araw na disgrasya ka sa sinasakyan mo, sa puso mo wala ang Panginoong Jesucristo, ano mangyayari sa'yo? Makakapasok kaya doon? Paano kung sasabihin ka ng ating Panginoong Jesucristo pagdating ng araw, I never knew you? Kasi sinabi niya noon sa sulat ni Mateo, di ba? Darating yung araw, no, na in that day, many people will magsasabi sa akin no, na Panginoon. Then ang sagot ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. I never knew you. No, not everyone who calls to me Lord, Lord shall inherit the kingdom of God, but he who does the will of my Father in heaven. Klaro po yun. Not everyone who calls to me Lord, Lord. Hindi lahat ng mga tao na tumatawag sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, Panginoon is Jesus, ganito, ganyan. Hindi lahat makakapasok, kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng ating Diyos Ama. Klaro po yun. Doon pa lang na salita, matibay na po yun na magiging ebidensya pagdating ng araw na itong mga salitang ito ng binibitiwan ng ating Panginoong Jesucristo, gagamitin ito pagdating ng araw, sa araw na tayo'y hahatulan na. Kasi sinabi dito sa Biblia, isang bisis lang mabuhay ang isang tao, and after that is judgment, paghahatol. Dito sa Proverbs, klaro po dito sinasabi, in all your ways acknowledge Him. Kahit anong gawin mo, kahit saan ka, kahit anong ginagawa mo, lagi mo siyang tatandaan, lagi mo siyang alalahanin, lagi mo siyang pupurihin, lagi mo siyang sasambahin, lagi mo siyang itatatak sa puso mo, lagi siyang nasa isip at puso mo, lagi. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Look straight ahead. So lagi nating tatandaan, huwag nating sayangin ang buhay na ito na sandali lamang. Tignan mo ako, parang kailan lang ako nagiging binata. Teenager, ngayon ilang taon na ako, magti-35 na ako, ngayong April 16. Ilang taon na lang, hindi ko alam bukas, mamaya, hindi ko alam kung kailan yung buhay ko. No? Hindi ko alam kung hanggang kailan na ito. Kaya ginagawa ko,
lagi akong naghahanda kasi hindi ko alam kung kailan darating yung aking amo, yung aking Diyos, yung aking Panginoon. Paano kung mahuli niya ako sa pagdating niya, tulog ako, hindi ko ginagampanan yung lilinisin ko yung bahay niya. Hindi ko ginagampanan yung obligasyon ko na linisin ko yung bahay niya. Tapos isang gabi pala, isang oras o ganito, bigla siyang dumating. Ano mangyayari sa akin? Kasi lagi akong tulog. Paparusahan niya ako. So, ang ginagawa ko, lagi ako naka-alerto. Naghahanda, nagbabantay, naglilinis sa bahay niya, which is myself. Nililinisan ko yung sarili ko sa karumihan ng kasalanan. Oo, nagkasala ako. Marami akong kasalanan. Pero patuloy ko pa rin yung pinagsisihan at hinihingi ng tawad. Kasi alam ko, hindi ko alam kung kailan ako mawawala o mamamatay dito sa mundong ito. Hindi ko nga sinasabi sa inyo, hindi ko nga masasabi kung maligtas ba ako o hindi, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Maraming mga tao na nagsasabi, ligtas na kayo lahat, ganito, ganyan. Only God knows. You never know. Maraming mga tao na umaasa ligtas na kami, pero pagdating ng araw, tinatapon sa impyerno. Kasi sinasabi na yan dito sa Proverbs, no, na may mga bagay na inaakala mo na tama, pero mali pala. May mga bagay na inakala mo na magliligtas sa iyo, pero kaparusahan pala yung patunguhan. So do not expect anything, but continue to worship God, continue to praise God, to continue to follow His will, to do His will. Yun lang talaga yung pinaka tanging magagawa natin sa mundong ito. Huwag nating sayangin yung buhay natin. Itong video na ito, hindi ko to ginagawa para purihin niyo ako. Wala akong hinahangad na papuri mula sa tao. Ginawa ko to para yung mga mensahe ng Panginoon na abot sa tao. So hanggang dito na lang, na maraming salamat and God bless everyone.